Blessed morning po sa inyong lahat. Pwede po ba tayong tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos? Psalms 8 verse 1 to 9. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies, to silence the foe and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels, and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds, and the animals of the wild, the birds in the sky, and the fish in the sea, all that swims the paths of the sea. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Amen. Hello, praise God. Kamangha-mangha po ang Panginoon. Amen. Sabi po dun sa binasa ay, sabi nga, sino ba tayong mga tao na kanyang tinulugdan? Sabi nga doon, ginawa niya tayong kasing mas mababa ng konti sa anghel. Ano po yung sinasabing anghel doon? Hindi yung anghel na, kundi ang sinasabing anghel doon, ang Panginoon mismo. No? So, ganun pagkakaiba natin sa Kanya. Siya ang creator, created tayo, pero sa lahat ng creation niya, kung walang tao, walang creation. Kasi lahat ng creation na yun, sa atin po pinagkatiwala lahat yun. Sabi dun sa binasa natin. Napakaganda. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pwede po natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Dakilang Diyos, kamangha-mangha ka talaga. Ang bawat isa po sa amin ay gawa ng iyong mapag-ingat, pagkalingang kamay, Panginoon, na puno ng pagnanais, pagmamahal, Panginoon, sa iyong paghubog sa amin, Panginoon. Tanda ito, O Lord, na sa dami ng inilikha, magkakaiba, Panginoon. We are unique, Lord God, sapagkat ganun ka kahusay, Panginoon, sa iyong paghuhulma sa aming mga buhay. Kaya dakilang Diyos, dalangin po namin sa umagang ito, nawa ay patuloy po namin maunawaan, maintindihan at yakapin, O Lord God, na ang katotohanan ito sa aming mga buhay upang magbunsod ng lalo panghigit na pagsamba at pagdakila sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Kaya sa umaga pong ito, pinupuri ka namin hindi dahil sa iyong mga gawa, bagamat dahilan to, Panginoon, pangpurihin ka namin, hindi dahil sa iyong mga himalang ginagawa sa amin, Panginoon, kundi dahil ikaw ay ikaw, Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang pinakamataas, pinakadakila. Hallelujah! Dapat sambahin, kilalanin. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, bayaang patuloy na habang pinupuri ka namin, ibinaba namin ang sarili, Panginoon, at patuloy kang matanyag. At dalangin namin sa umaga pong ito, maibigay po namin ang narapan na pagsamba para sa iyo. Hallelujah! Linisin mo nga yung mga puso, Panginoon. Pagindapatin mo ang aming pagsamba. Be with us, Lord God. Luklukan mo, Panginoon. Inhabit the praises of your people this morning, O Lord God. Pagarian mo nga yung mga buhay. Pagarian mo ang CCFC family, O Lord. Hallelujah! Purihin ka, madakila ka, Panginoon. Itatas namin ang bawat bahagi ng gawain ito. Walang ibang kikilalan, walang ibang matatanyag maliban ang iyong pangalan, O Lord God. Itago mo sa iyong likuran ang bawat gagamitin mo sa umaga pong ito. Hallelujah! Dalangin po namin mga kapatid po namin papunta pa lamang at marahil ang iba hindi makakarating, Lord. Alam po ang kanilang mga pinagdadaanan. We pray, O God, that you be with them, Lord God. Hallelujah! Panginoon, at dalangin po namin sa kanilang paglalakbay na punta rito, ingatan sila'y makarating ng malawalhati sa lugarin ito. Once again, Lord, we set our heart in this morning at ibigay po namin na rapat para sa iyo. We'll celebrate your goodness and faithfulness. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Manatili po ang lahat na nakatayo. Sa umagang pong ito, kung meron man po tayong mga dalahin pa po, mga battles na hindi po natin kaya ng tayo lang at hindi po natin makakaya ng tayo lang, let us give all of it to our God. Kasi we are made victorious already through Christ. At alam po natin na magtatagumpay po tayong muli sa pamamagitan niya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. All the battles belong to you, O God.
There's nothing to fear, oh God. Oh, there's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Hallelujah, Jesus. All the battle belongs to you, O Lord. And if you are for me, who can be against me, O God? If you're for me, who can be against me? Jesus, there's nothing. Oh Jesus, there's nothing impossible for you. Hallelujah. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all we see is the cross, when all I see is the cross, you see an empty tomb. I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. When I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. When I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh, the battle belongs to you. For you are mighty. Hallelujah, Jesus. Oh, almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Oh, almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Oh, almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle.
minsan pa. When we fight, let's fight on our knees. Let's lift our hands to our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs, and every fear, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh, every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And every fear lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, our battle belongs to you. Oh, the battle belongs to you, oh God. Hallelujah, Jesus. Father belongs to you. Hallelujah. Tunay ang dakila ka, O Diyos. You are mighty and glory, Panginoon. Walang ibang makakapantay, Panginoon. That's why we are here today, O God, as we surrender all things to you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let us surrender all things to our God. Every fear, everything, every second of our life. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. We're desperate for you. I surrender. Hallelujah. Drench our soul, Lord, with your mercy and grace. Drench my soul with mercy and grace. Unfold a hunger and thirst. I hunger and thirst.
our spirit, oh God. We surrender all things to you. Hallelujah. Like a rushing wind, Jesus live within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rising storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way in. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Minsan pa like a rushing wind. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way in me. Like a mighty storm. Mighty storm, stay within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. For your glory, you are worthy of it all. You are worthy, O God. You are worthy of it all. The start, O God, you are all things. For from you are all things, and to you are all You things. deserve all the glory, O God. Deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things.
natin ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Diyos natin. Hallelujah, Jesus. Ayan, buksan ko lang po yung laptop ko. Joke. So tayo po yung uli ay pumikit, manalangin. Dakilang Diyos, Lord, minsan pa nagpapasalamat po kami sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Ang dalangin po namin, O Diyos, ngayong umaga, Lord, mahayag ang iyong salita sa pamamagitan ng iyong kalooban. Lord God, tulungan mo po, Panginoon, ang magpapahayag, O Diyos, ng iyong salita upang maging klaro sa aming puso't isipan ang iyong ipapahayag, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, samahan mo po kami, O Diyos, ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, at ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na protektahan ng lugar na ito, O Lord. Panginoon, kahabagan mo po, Panginoon, ang kapaligiran namin, O Diyos, sapagkat di po nila alam, Panginoon, ang kanilang ginagawa. Kaya Lord, Panginoon, humihiling din po kami, Lord God, soon to be, Lord, na mailugar din po, Panginoon, ang aming pananambahan. Ito pong aming dalangin in the name of Jesus. Amen. Ayan. Lunod ako sa ano. Ayan po, no? Magandang umaga po sa lahat. Po. Sabi po kanina is battle is belong to Lord. Pero discipline is belong to us. Ayan. So bakit ko po tinuko yun? No? So bago ko po tukuyin yon nung mga nakaraang linggo po, salamat po sa mga butihing pastor natin. Dahil kahit pa paano po, makakatawid ako sa ating topic ngayon. Nung unang linggo po, no, ang topic po natin ay Empowered for Service. Kung saan, paano pinalalakas ng Diyos ang ating, pagpapakita ng service o paglilingkod sa Diyos. Nung pangalawang linggo naman po ay serving God by your spiritual gifts. Ano po, no? So, mga tinalakay po yan ng ating mga buting pastor. Alam niyo po, ang lahat po ng iyan ay magagamit po natin kung hindi po natin pinatatalas. Tama po ba? Amen! Amen, amen. Sabi ng Koreano, amen, amen. Kinising ko lang din po yung sarili ko. Okay. So, yun po, no? Kapag binanggit po ang salitang sharpening, ano po ang pumapasok sa ating isipan? Ano po, no? Sharpening your ability to serve. Ano po yung madalas na pumapasok po sa ating isipan? Ano po yung ating pinapatalas? Sabi po doon ay yung ating kakayahan. Bagamat maraming salita po na pwedeng gamitin, pero isa lamang po ang karapat-dapat. Di po ba? So, maaaring gamitin po ang focus, pero sa focus, nagpapalinaw lang po yun. Maaaring gamitin ang pagsasanay, pero maaaring ito ay nagpapahusay. Maaaring gamitin ang pagtitiis o pagtitiyaga, kaya naman ito nagpapatagal. Subalit merong isa po na kaisa-isa o karapat-dapat na gamitin kapag sinabing sharpen your ability to serve. Wala pong iba kundi ang disiplina. Disiplina. Meron po ba tayo na to sa ating sarili? Bakit po disiplina? Ang kakayahan ay parang kutsilyo. Hindi tumatalas sa kagustuhan lang, tumatalas sa paulit-ulit na pagsasanay gamit ang disiplina. Marami pong kasabihan na kayo nakamulatan. Sabi po, kung ano ang nasimulan, disiplina ang kailangan.
Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pero, umunlad po ba? Siguro pa yung iba umunlad kasi ginagamit po ang disiplina. Disiplina sa basura ng pagtatapon tungo sa maunlad na bansa. Ano po, ano? Pero ngayong umaga pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang sharpening your ability na matatagpuan po sa 1 Corinthians 24-27. Ito po ay mula po sa liham ni Pablo sa mga Korinto sa isang iglesia na hihirapan sa disiplina sa pagkakaisa. At tamang pamumuhay Kristiyano sa gitna ng makasalanang kultura ng lungsod. Sa Kabanata Siyam, ipinapakita niya ang sarili niyang halimbawa sa pagsasakripisyo at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Ebanghelyo. Dito nga ginamit ang larawan ng isang atleta upang ipakita kung paano dapat seryosohin ang paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po sa Corinthians, sa Corinth po, no, meron pong kinikilalang isang palaro. Anong tawag dito? Isthmian Games. Isang tanyag po na paligsahan. No? Katulad po ng Olympics, kaya pamilyar ang mga taga-Korinto sa mahigit sa maigpit na training ng mga atleta. Kaya po yan ginamit ni Pablo. No? Ang larawang ito upang ipaliwanag ang mananampalataya ay dapat mamuhay sa disiplina. No, mamuhay sa disiplina. Kaya ngayong umaga pong ito, basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa verse 24 po. Kung hindi niyo po nakikita, pwede po basahin na lang. Sa verse 24, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihan ninyo ang pagtakbo upang kamtam ninyo ang gantimpala. Example po, sa kalahok sa paligsahan, tumatakbo po siya nang may takbuhin sa paligsahan nang may malinaw na goal. Ano po yung goal? Premyo. Ang isang lingkod po ng Diyos, tumatakbo siya sa buhay pananampalataya na may malinaw na layunin. Makamit ang gantimpala ni Kristo. Ang isang katotohanan po na makikita po natin dito, para patalasin ang ating kakayahan sa pamamagitan ng matibay na layunin o clear goal. Ang goal po ng atleta ay ang premyo sa mundo. Through strong and clear purpose. Di po ba ang isang atleta ay meron siyang goal para manalo? Tayo din po naman, pinapatalas po natin ang ating pananampalataya dahil po meron din po tayong clear purpose. At alam niyo kung ano yung clear purpose na binabanggit ni Pablo? Yung gantimpala na meron kay Kristo. Naiisip nyo na po ba? Yun po ba ang inyong clear purpose? Yun po ba ang inyong malinaw na layunin? O may iba po pa kayong layunin? Hindi po masamang magkaroon ng layunin sa maraming bagay, subalit kailangan po nating magkaroon ng isang malinaw at matibay na layunin doon sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo po ay may talagang malinaw na layunin, hindi po tayo maliligaw. Tulad po ng isang atleta, meron po siyang clear na layunin to hit their target at walang iba kung di ito ay manalo.
katayong mga mananampalataya, meron din tayong dapat. Kaya po kayo naririto ay meron kayong nais. At ano po yung nais nyo na yun? Napagtanto nyo po ba? Nang umidad kayo ng 20, nang umidad kayo ng 30, nang umidad kayo ng 40, hanggang sa kayo ay, huwag naman po sana, maging huli. Dapat po malinaw at matibay ang layo natin. Through strong and clear purpose, know your mission. Marami po tayong nakikitang mga istorya ng buhay na kung mapapanood niyo po, parang tila sapat na sa kanila na meron silang magandang buhay, magandang sasakyan, magandang mga ari-arian, pero sa tingin po ba natin ay sasapat yun? Hindi po yun ang tunay na layunin. No? Malinaw po sa kanila na yun ang kanilang layunin, subalit hindi yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. Maaaring mapasayo yun, pero sana maisip mo na hindi yan ang karapat-dapat. Malinaw sa atin kung bakit po tayo nandito o naglilingkod sa Diyos. Hindi po dahil may gampanin ka sa church, kundi dahil nais mong malagod ang Diyos at makapagpabago ng tao. Yun po ba ang dinadala natin? Para sa pagtahak ng ating malinaw na layunin. Nung panahon po ng EGR o retreat, nagtaas po kayo ng kamay sa Panginoon. Panahon po ng EBC o anumang conference, nagtaas po kayo sa Panginoon. Ang sabi po ninyo sa Panginoon, Lord, 3 o 1, magkakaroon ako ng soul winning. Sabihin niyo po sa akin na hindi niyo po sinabi yon. Maaaring sa iba po, hindi po yon naranasan pa, pero nung mga nakaranas kayo ng encounter, sinabi niyo sa Panginoon, Lord, magdadala ako ng soul winning. Yun yung malinaw na layunin mo nung ikaw ay nakakilala sa Diyos. Pero subalit ano ang nangyari? Nawala. Nakampante na. Alam niyo, patama din po ito sa akin. Sapagkat nagtaas din po ako ng kamay. Nawala po yung malinaw na layunin sa akin ng Diyos na gagamitin tayo para makapagpabago ng buhay. Ang sakit po, no? Sa mga nakapag-conference. Tila ang iniintindi po talaga natin kadalasan ay battle ng ating mga buhay. Subalit, malalabanan naman po talaga natin yung battle kung meron tayong disiplina na nagmumula sa Diyos. At yung disiplina na yun, ang magpapatibay sa atin para muling mabuhay ang ating malinaw na layunin sa Diyos. Meron pong isang kwento sa Bible, sa Nehemiah, verse 2 to 5. So may pagkakahawig po. No? So, sa Nehemiah verse po, no? Ang sabi po doon, ano po ba yung kwento na yon? Ang kwento po na yon ay isang kwento na kung saan gusto ni Nehemiah na i-reveal ang city sapagkat ang mga taga-Babylonia ay sinira po ang pader. Sinira po ang pader. Kaya po ang nangyari, nagpaalam po siya doon sa kinabibilangan niyang lugar na may hari at reyna. Pero bago yon, nanalangin siya sa Panginoon na Lord, naaawa siya doon sa mga tao doon sapagkat yung pader na nagiba ay wala na silang pader na
na pwedeng pangsanggalan sapagkat yung pader na yon ay maaari na kanilang kalasag doon sa mga kaaway. Subalit, ang nangyari po sa kanyang pagdarasal at panalangin, nakita niya po na sa sarili niya na ito pala yung aking malinaw na layunin na kung bakit ako naririto sa isang lugar na ito ay upang Panginoon, upang sa Panginoon ay siya ay magkaroon ng matibay na layunin na magamit doon sa kanyang mga kababayan. Kaya kung tayo po ay may pakiramdam na tila sinasabi nating may purpose tayo, alam mo na yung purpose mo, pero hindi ito malinaw, ihiling mo sa Panginoon na, Lord, palinawin mo ang layunin kong ito. Tila malabo kadalasan sapagkat nadadala tayo ng mga dalahin ng ating buhay. Sharpening your ability to serve through a strong and clear purpose. Alam niyo po, dito po, sa patalasin ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng matibay na malayunin, meron po tayong dapat hinahasa dito. Alam niyo po, yung ating hinahasa dapat ay yung ating persistence. Yung persistence o pagpupursige. Tulad ng isang atleta, grabe po ang kanyang pagpupursige para mag-training. Grabe po ang kanyang pagpursige para ano? Diba? Wala siyang distraction. Hindi niya inaalintana ang distraction to hit the target para makuha niya yung premyo. Ganon din po sana tayo. Yung persistence natin sa Panginoon bilang lingkod o isang mananampalataya, sana ay tumitibay. Baka po kasi nang lalambot na. Diba? Dapat ang pagtitiyaga at tuloy-tuloy na pagsusumikap sa spiritual at personal na buhay na parang tumatakbo ka sa isang karera. Tuloy-tuloy lang dapat ito. Tuloy-tuloy lang ang pagsusumikap natin para maabot natin ang gantimpala ng Diyos. Gusto po ba natin ang gantimpala ng Diyos? Baka hindi nyo po maintindihan ng gantimpala ng Diyos. Kaya nga siguro hindi natin inabot kasi hindi natin maintindihan. Yun nga po yung maganda eh. Yung hindi natin nakikita, yun yung dapat natin pinagpupursigihan. Mahirap po kasi talaga, no? May kahinaan po talaga ang tao. Tila hindi natin pinaghahandaan yung mga bagay na after natin dito. San ka? Nakakatakot po iyon. Pangalawa po, sa verse 25, sharpening your ability to serve. Sa verse, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Ano po ang sinabi doon? Pasensya na po kayo sa laptop ko, hinahangin. Ito po talaga, alam niyo po, ang hirap po talagang bumalik sa manual. No? So sabi po doon, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Lahat ng maglalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Ang kalahok po sa isang paligsahan, kinokontrol po ang pagkain, pahinga, at katawan. Maging ang kanyang maging ang kanyang katawan upang maging malakas at handa. Ikaw na lingkod ng Diyos, kinokontrol mo ang sarili mo sa kasiyang walang kabuluhan at ang kanyang katawan at pinili niya ang tama para sa karapat-dapat na espiritual na buhay. Sabi po doon,
patalasin ang iyong kakayahang maglingkod sa pamamagitan ng iyong disiplina sa sarili sa lahat ng bagay. So, ano po ang dapat natin patalasin sa pamamagitan po ng ating self-control? Dapat yun po ang ating hinahasa. Nahahasa po ba natin ang ating self-control sa lahat ng aspeto ng ating buhay? Ano po yung aspeto ng ating buhay? Physical, emotional, spiritual, at siyempre po sa pananalapi. Umiiral po ba ang ating self-control dyan? Dapat po umiiral yan. Kasi po ang motibasyon po ng self-control sa atleta ay magkaroon ng isang crown na nasisira. Subalit ang motibasyon po ng ating bilang lingkod ng Diyos o mananampalataya ay ang mahit ay ang eternal reward at hindi nasisira na mga bagay. Katulad po ng sinabi ko kanina. Ang self-control po ay hindi lang para sa pansariling kapakinabangan, kundi ito po ay para sa ating malaking purpose. Pleasing God to internal impact. Hindi po magkaka-impact ang isang atleta kung wala po siyang self-control. Ang disiplina po sa sarili sa lahat ng bagay ay may sakripisyo at pagsasanay. Sa self-control po, nandun po iiral ang sacrifice. Ang atleta po talaga nag-erase yan, nagpipigil sa sarili, sa mga comfort o indulgence activity o enjoyment. Ito po yung hindi basta-basta, no? Hindi po siya basta-basta nagpapalipas ng oras sa mga bagay na hindi makakabuti para sa kanya o para sa pagiging atleta. Hindi po siya basta nagre-relax lang. Ito ba? Lahat po ng sobra-sobra na alam niya, no? Sa pagtulog, meron po silang self-control, no? Bawal mapuyat. Ganon din po sa atin bilang isang lingkod ng Diyos o mananampalataya. Hindi pa nga po natin nahihit ang sobra Nawawala na po yung self-control. Bilang isang mananampalataya, hihit mo muna kaya natin yung mga bagay. No? Mamaya malalaman nyo yung self-control kung paano natin magagamit. Di po ba? So, yun po yung kailangan nating hasain. Yung ating self-control. Yan po yung pangalawang katotohanan. Sa Bible po, si Daniel, kilala po ninyo si Daniel. Alam niyo po, may kwento rin po sa Bible na nag-refuse siya kumain ng mga karne. At ang hiniling niya sa Panginoon ay sa hari na nagpapatupad ng paghahanap ng isang mga makikisig na lalaki ay gulay. Ay gulay po. Pinili po ni Daniel ang tamang pagkain kahit na po masasarap ang inahain po ng hari. Ginagamit niyo po yung pagpili na yon, self-control, para po sa ikalulugod hindi lang ng kanyang katawan, maging sa ikalulugod ng Diyos. Para magawa niya po yung dapat niyang gawin. Panghuli po sorry, hindi pa po pala. Sorry po, dalawa pa pala. Okay, pang-anim. Verse 26, nakita ko kasi yung 5. Gigising ko lang po kayo. Okay, sabi po dito, sharpening your ability to serve, sa verse 26, lahat, hindi ako tumatakbo ng walang
ano daw yon? Hindi siya tumatakbo ng walang patutunguhan. Yan. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. Yan. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. I do not fight like a boxer beating the air. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. At hindi ako sumusuntok sa hangin. Ang isang kalahok po sa paligsahan, may planado po siyang strategy. Alam niya kung kailan siya gagalaw at kung kailan siya magiging mabilis. Kung ikaw po ay mananampalatayang lingkod ng Diyos, dapat po may planado at bawat hakbang ka rin. Proseso, sistema sa tamang paglilingkod, hindi po ito basta-basta kumikilos ng walang patutunguhan espiritual na buhay. Dito po makikita po ninyo yung katotohanan na ating patatalasin. Patalasan ang iyong kakayahang maglingkod gamit ang maingat na kilos at planadong pagkilos. Sabi po kanina doon, ano ba yun sa English yun? Sharpening your ability to serve through careful action and intentional planning. Ano po yung dapat nating asahin dito? Asahin po natin yung ating strategic discipline na merong strategic thinking. Yan. Alam po ng atleta kung saan siya dapat pumunta at paano gagamitin ang mga teknik niya. Be wise and prepared. Ayan, sabi. Ang likod po ng Diyos, alam kung paano maaabot ang puso ng tao. So, ganyan po dapat tayo. Diba? Paano magtuturo at paano mag-handle ng challenges in ministry. Tulad po ng isang atleta, no? Dapat daw po tayo ganon. Alam daw po natin kung ano ang ating hahasain, yung ating strategic discipline at strategic thinking to reach people na madala mo sa Panginoon. Mahirap pong lumakad nang wala pong sandata ng salita ng Diyos. Ang tamang pagkilos ang nagdudulot ng karampatang resulta sa buhay. Pag ikaw ay kumilos ng padalos-dalos, tiyak magkakaproblema po. Ang tamang pagkilos ay hindi naguguluhan at hindi nasasayang ang oras. Subukan mong lumakad. Subukan mong lumakad ng walang plano. Tiyak sayang ang oras mo. Pero minsan, sabi po nila, kapag biglaan, gamit-gamit yung oras. Kasi nagkakamit-mit kayo magkaka-friend. Doon lang po nagagamit yun. Joke lang po. Hindi sapat ang sinimulan, ang gawain, kinakailangan manatili sa tamang kilos hanggang sa matapos. Hindi pa pwedeng nasa gitna. Hindi pa pwedeng malapit na sa dulo. Kailangan tapusin. Medyo mabigat po nun. Kasi po, ang isang atleta po, kahit po yan pagod, kahit po masakit na ang binti niyan, kahit uwaw na yan, tinatapos niya po yung race. Wala lang po akong ma-flash. Pero meron po kayo napanood dati, di pa? Parang hindi ko alam kung nabalian ba siya ng balakang. Pero tumatakbo pa rin po siya. Para maipakita niya yung paninindigan niya bilang isang racer. Based on kwento po sa Bible ulit, si Joseph po, alam naman po natin yung kwento na yung si Joseph na tinapon ng kanyang, na pinagkalulong at binenta sa mga Egyptians. No po, alam niyo po yung kwento na yan, no? Si Joseph po, no, kung mapapansin niyo po, no, ginamit po ng Diyos yung buhay niya, hindi lang basta sa panaginip. Meron din po siyang mga magagandang planadong pagkilos. No, mayroon siyang maingat na pagkilos na ginamit ng Diyos para sa kanya na siya ay ano ba yun? May 7 taon na tagutom at may 7 taon na tagasagana. Kung hindi po yun itinuro ng Diyos sa kanya, hindi po siya makakapag-isip ng maganda.
Baka kapag may taggutom na, hayaan mo silang magutom, tayo ay busog. Ang ganda po ng strategic thinking na binigay po ng Diyos sa kanya. Kaya naman, dito sa true, careful, and action intentional planning, hindi po yan basta maging wise lang. Siyempre po, kailangan di po natin maging prepared. Doon po sa ating tatahakin na malinaw lalayunin ng ating buhay. Verse 27. Sabi po doon, no? No, I strike a blow to bad my body and make it slave so that after I have preached to others, I myself will not disqualified for the others. Tas Tagalog po, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan. Sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako mapaalis sa paliksang pagtapos na mangaral sa iba. Ang isang kalok po sa pinagpaligsahan, katulad po ng self-control, ito po, pinipigil ang sarili, nag-ensayo kahit masakit, hindi siya kakain ng marami bago lumaban, hindi siya magpupuyat kahit gusto niyang mag-cellphone o mag-social media, hindi siya mag-workout ng sobra-sobra para mas lalong gumanda ang kanyang katawan. Hindi po. Gumagamit po siya ng sinasanay niya po yung sarili na at sinusupil ang kanyang katawan. Ganon din po, dapat sa tagapaglingkod, no? Pinapailalim ang buong pagkatao, isip, damdamin, katawan, para maging matatag sa paglilingkod ng Diyos. Ano po yung isang makikita natin na dapat asahin dito? Ito po, dalawa na po ito. Sharpen your ability to serve through full self-control and full self-discipline. Patalasin ang iyong kakayahang maglingkod sa pamamagitan ng buong kontrol sa iyong sarili at paghuhubog sa iyong sarili. Akala po natin sapat na ang self-control. Hindi po. May control ka nga, wala ka namang self-discipline. Bagsak ka pa rin. Di po ba? Ito po ay pinagsamang self-control, full self-control at full self-discipline. Ito po ay maaaring sabihin nating mastery discipline. Oh? Self-control and self-mastery. Mastery discipline. Buong kontrol at paghuhubog sa sarili. Ano po ba ang ginagawa ng isang total mastery discipline? Consistent kahit walang nakakakita. Minsan po sa trabaho, gagawa po tayo para po, kasi po nandiyan po yung boss natin. Gagawa po tayo kasi may nakakakita. Bakit hindi po gawin ng walang nakakakita? Hindi po ba? Pinipili ang tama kahit mahirap. Kinokontrol ang lamhan, hindi lang ang gusto ng kanya, ng habits o ng ginagawa. Handang magsakripisyo sa calling. Nagiging credible ang testimony. Tumitibay ang katawan. Saan? Siyempre po, sa maraming bagay, maraming bagay. Kanina po, di ba? Self-control in all things. Siguro po kapag total mastery na. Di po ba?
sadyang wala ka ng titikman kahit yan ay titikman na alak, yung alak na kalalasing kahit na alam mo na talagang ano. Di po ba? Kung meron kang total mastery, discipline, no? At inahasa natin ang full self-control at self-discipline, sabi po kanina, hindi ka maaalis sa paligsahang sinalihan mo. At yung sinalihan natin, kaya ka nakaupo dyan, kaya tayo humahayo, kasi alam natin ang gantimpala na nakalaan sa ating pagsasakripisyo, no, para sa Panginoon. Si Joseph po, ulit ang kwento sa Bible. Alam niyo po, no? Alam niyo yung kwento naman niya? Di po ba? Pinagnasahan lang naman siya ni Potiphar, asawa ni Potiphar, no? Pero alam niyo po, mas pinili niya, pinairal niya yung self-control and self-discipline, yung full na, no? Mastery niya na. Mas pinili niya ang kabanalan kesa sa madaling panandaliang aliw. So, ganun po sana yung mga kalalakihan. Pairalin natin ang full self-control and self-discipline. Amen. Yan po ang 4 na katotohanan na dapat po nating patalasin o hasain. Hindi bilang atleta, kundi bilang lingkod ng Diyos sa pamamagitan po ng strong and clear purpose, by maintaining our self-discipline in all things, through careful action and intentional planning, through full self-control and self-discipline. Ang chapter po ng Korinto 9 ay naglalayon po na magamit natin sa lahat ang disiplina ng isang atleta. Okay na po ba yun? Alam niyo po, no, hindi po natatapos yan. Salamat po sa mga butihin nating pastor. Binigyan pa po ako ng isang ano. Joke po. Okay po, no? Hindi pa po tapos. Meron pa po. Pasensya na po kayo, mahirap pa talaga. Subalit, atleta ka man o lingkod ng Diyos at mananampalataya, kung hindi mo naman tuluyang aalisin ang mga pabigat at hadlang sa takbuhin ng paligsahang ito na matatagpuan natin sa Hebrew 12:1, ano po ang ating dapat talikuran para mawala ang hadlang at balakid? Talikuran ang iyong, anong sinasabi dyan? Kasalanan at mga balakid na pumipigil sa atin. Ang ganda po ng kanta kanina. Battles belong to God. Pero meron kang dala-dala, hindi mo maalis. Sinasabi mo battles belongs to God. Pero ayaw mo namang isuko yon. Yung mga balakid na yon. Ano po ba yung mga nagpapabigat? Dito po, binanggit po dyan yung kasalanan. Hebrew 12:1. Taba, no? Kaya nga dahil napapaligiran tayo napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. Kumakapit po pala ang kasalanan. Buong tiyaga tayong tumatakbo sa takbuhin ating harapin. Alam niyo po, no, ang mga balakid po sa disiplina, sa pagtahak natin at pagpapatalas natin sa ating paglilingkod, ito po yung balakid na masasabi nating hindi naman kasalanan. Okay? Sobra-sobra ang busy sa work. Workaholic. Social media addiction. No? Sobrang worry. No? Overcommitment sa mga bagay na hindi naman spiritual ang priority. Medyo mabigat.
Maging mabigat po. Katamaran sa prayer. Pagsama sa Bible study. No? Lord. No? Ano pa? Yun lang po. Kasi baka sobra na po ako nakakasakit. Salamat, Lord. Okay. Ano po? Paano natin manatili ang talas ng disiplina upang mawala ang pabigat at mga kasalanan? Application agad. Hindi ko pa po nabanggit yung mga kasalanan. Sa bagay, alam naman po natin kung ano pa po yung mga kasalanan kumakapit sa atin. Personally, alam po natin yan. Kaya yan po yung pabigat sa ating takbuhin na ating sinalihan. At kaya po kayo naririto ay sumama po kayo sa takbuhin. No? At doon sa mga first time, sumasama ka pa lang sa takbuhin. Salamat sa Diyos. Napaalalahanan ako dahil sa gawa ng atleta, sa disiplina ng isang atleta. Ano po? Sa akin pong pagtatapos, ito na po. Panatilihin po natin ang relasyon natin sa Diyos. Huwag kang padaig sa mga distraction upang ang bawat hakbang mo ay magbunga para sa Kanya o sa Diyos. Hindi Kanya tinawag bilang stagnant servant. Ano yung stagnant servant? Hindi lumalago, parang tubig na may bara. Nakatigil lang siya. Tinawag po tayo ni Lord bilang isang sharpened servant. Tumatalas na lingkod. Kaya ito pong mga katotohanan ito ang maaari nating magamit para sa ating patuloy na pagbibigay serbisyo sa gawain ng Diyos. Alalahanin natin yung ating matibay na at malinaw na layunin. Nandyan yung self-control in all things. Nandyan yung careful action and intentional planning. At higit sa lahat, hindi mo magagawa ang lahat ng tatlong iyan kung wala kang total mastery, full self-control, and full self-discipline. Kaya tayo po ay manalangin. Pero bago po tayo manalangin, umawit po tayo ng isang Tagalog na magsilbing prayer natin, magsilbing paalala, namnamin po natin yung ating kakantahin. Alalahanin po natin yung mga bagay na nagkulang tayo sa maraming pagkakataon ng ating buhay. Higit sa lahat, yung may disiplina ka ba? May disiplina ka pa bang pinapairal para lakaran ang takbuhin na iyong sinalihan? Kung ikaw naman ay uumpisa sa takbuhin, maaaring mapapanatili ka na to kung sumama ka sa mga hinuhubog ng Diyos. Hallelujah. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Yes, Lord. Buhay ay iaalay ko. Sige po, kantahin po natin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigyan.
ako, O Diyos, kay buti mo. Yes, Lord, ikaw lamang. O Diyos, Hallelujah. sa kabutihan mo, Yes, Lord. ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiruin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala Sa lupo namin ang iyong presensya at kapangyarihan. Sumaloy po, Lord, ang iyong kapangyarihan sa kalagitnang ito. O Lord, ang lahat na magpapamigil sa amin upang hindi kami makatakbo sa sapaligsahan aming silinan. Lord, let your will be done. Let your spirit be done in this place. Oh! Woo! Hallelujah! Worship! Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Holy Spirit! Woo! We welcome you in this place! Holy Ghost! Woo! Kaya naman ang nasigil naman nato! Kaya naman dito! Dire! Isuguro mo! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Purihin mo ang Diyos! Purihin mo ang Diyos! Let your spirit dance in the name of Jesus! Aming Diyos Ama. Let your healing be done to you now! Hallelujah! Let your financial be stable now in the name of Jesus! Hallelujah! Panginoon, salamat o Diyos! Kabuti mo! Lord, nabot namin o mga Diyos! Ang mga tao, Panginoon, ay nilalaan mo sa amin. Maging mga kapitbahay o Diyos. Maging ang mga kilala namin, Panginoon. In the name of Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Panginoon, hindi po namin magagawa pang pagpagabot. Kung hindi po sila susukulan ng Pilipinas. Kaya Lord, ikaw ang gumawa ng paraan, Panginoon, upang maabot namin sila. In the name of Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Thank you, Jesus. Grasyo mo, nilalasal. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Our battle belongs to you, Panginoon, pero kailangan namin nagdisiplina, O Diyos. Kailangan namin ng disiplina na paiiralin namin upang, Lord, ang battles na ito ay maging Panginoon, smooth sa pamamagitan ng iyong pagtulong, iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Hallelujah, Panginoon. Sa Lord, nagpapasalamat po kami. Panginoon, lagi mo po kami subaybayan ng iyong gabay, O Lord. Lagi mo po kaming samahan, Panginoon. Hindi po namin magagawa ang lahat ng disiplinang ito, Panginoon, kundi po sa tulong ng iyong banal na Espiritu.
na masupil ang aming mga katawan, O Lord, sa lahat ng bagay na mapagpapipigil. Panginoon, dalangin po namin, Lord, Panginoon, yung grasya mo sa bawat isa, Panginoon, ay palaging manatili. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa lahat ng kabataan, O Diyos, Panginoon, ang iyong kakayahan, ang iyong karunungan, Panginoon, ay maipasa sa kanila, O Diyos, upang ang lahat, O Diyos, Lord, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng instrumento ang kanilang buhay na makapagpabago ng buhay ng iba, O Diyos. Pero nagpapasalamat po kami sa aming mga pastor, O Diyos, sa kanilang, Panginoon, kakayahan na ibinibigay, sa kanilang mga oras, sa kanilang, Panginoon, ng mga training na ibinibigay, sa kanilang, Panginoon, ang paglalaan, Panginoon, ng kanilang oras, sa kabila sa trabaho, Panginoon, naririto sila. Salamat, O Diyos, Panginoon, sa mga pastor namin ito, at ganoon din sa aming mga leaders, Lord God, Panginoon, tulungan mo po ang lahat, Lord, na maging sharpen to serve, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang siyang, Panginoon, gumamit, Lord, ng aming mga talento, O Diyos, ng aming mga kakayahan, ng aming mga gifts, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, Lord, sa kagalingan na aming natamasa ngayon, sa konfirmasyon, Panginoon, ng aming mga, Panginoon, gawa ng kamay, na patuloy, Lord God, na magbibigay ka ng biyaya, patuloy na bibigay ka ng trabaho sa kabila ng wala ito. Patuloy ka, Lord, na magbibigay ng kasaganahan sa kabila ng aming pagkalugi sa aming mga negosyo. Kaya, Lord, salamat, Lord, Panginoon, ikaw ang aming papupurihan. Ikaw ang aming, Panginoon, na tataas, Panginoon. Kaya, Panginoon, thank you so much, Lord, sa dalisay na iyong kapangyarihan at madalas presensya. Salamat iyo, O Diyos, madalas. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin at ikaw ang mapupurihan. Jesus, Lord. Salamat po, Panginoon. Amen. Amen? Na-bless po ba ang lahat? Amen. Grabe si Pastor Ryan, no? Sabi nga ay kondisyon. Amen. Praise God po, no? At ngayon pong oras na ito, dumako po tayo sa ating pong pagkakaloob. Yun pong ating mga sobre, tithes and offering envelope, nandun po sa likod. Sa mga wala pa po, pwede po kayong lumapit kay Brother Joel or sa akin po, gawa po namin kayo. At sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ipagpasalamat po natin sa Panginoon ang lahat po ng biyaya na ating natatanggap. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Kami, Panginoon, ay sumasamo sa iyong harapan. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga kaloob na ito, Lord, umabot sa iyo, Panginoon, maging mabangong samyo sa iyong harapan. Makita mo, Lord, na ito ay nagmumula sa aming mga puso. Buong katapatan, Panginoon, buong kagalakan, walang pag-iimbot na amin pong ibinibigay sa iyo upang magamit dito sa church, sa gawain, sa mga gawain, Panginoon, sa mga outreaches. We know, Lord, na lahat ng mayroon kami nagmula sa iyo. We cannot outgive you, Lord. Ikaw yung higit na nagbibigay sa aming mga buhay. But then, Lord, dalangin po namin ang mga bagay na ito, Lord. Maliit man ito o malaki, makita mo, Lord, na ito ay buong pagpapakumbaba, Lord God, buong katapatan na amin pong ipinagkakaloob sa iyo. Mula po doon sa pagpapala ng isang linggo na ipinagkaloob mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Walang imposible sa ating Diyos.
Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Halika na't magtiwala sa Kanya. Halika na't magtiwala sa Kanya. To God be all the glory. Amen. Purihin ang Panginoon. Minsan pa nga po, palakpakan natin si Lord. Amen. Napakabuti po natin, Panginoon. Hindi talaga ako ang announcement eh. Purihin ang Diyos dahil patuloy po ang ating gawain every Sunday. Kaya po, patuloy po tayo mag-invite. Yun po ang mandato ng Lord. Gamitin tayo ng Panginoon sa ating mga kapwa din po. Sa ating pamilya, kaibigan man yan. Text po natin o share natin. Di po ba? Kahit yung ating live streaming, alam niyo po ba? Nanonood po ba kayo ng live streaming every Sunday? Live po yan. Yes, ayun no? Ayan, live na live po tayo. Kaya i-share po natin yan. Maggamit po tayo ng Panginoon. Ano po? Ayan. At yung ating gawain midweek, every Wednesday po, nawa po makita rin po namin kayo. Every Wednesday at 7:30 p.m. po. At syempre, yung ating patuloy na crossover 365. Hallelujah! Pwede po ba natin sabing hallelujah? Naku, mahina isa pa. Hallelujah! Ilan na po? Week 8 na po tayo. Ayan. Kaya patuloy po tayong manood at i-share po natin yung pagbabahagi po ng salita, yung online devotional na yan. Ano po? At syempre, inaanyayahan po natin sa ating harapan. Alam niyo ba, may nagdiriwang na mga celebration nitong February. Yung mga birthday at may birthday din po ngayong araw na to, ang alam ko. Tawagan po natin si Arkin. Actually, siya ay may birthday ngayon. Tara dito, Arkin. Ayan, happy birthday, Arkin. Tara dito. At meron pa po si Matthew sa 70 naman. Sa Tuesday, Matthew, tara dito. Si Baby, ang date ay, anong araw siya? 25, Lexa, tara dito, dali. Palakpakan natin mga kapatid. Ayan yung ating mga kapatid na yan. At meron pa po ang ating Pastor Ryan. Wow, Pastor Ryan, tara po dito. Sa 24 naman po siya. Ayan. At syempre, ay meron din pong wedding anniversary din po. Kaso wala dito eh. Pero Brother Nogi, ano po, at saka si Sister Chris. Ayan. Happy wedding anniversary po. Ayan. O sige po. Happy anniversary po sa inyo mga kapatid. At si Kanora, ayun no, si Kanora ang alam ko ay kahapon. Nanay Nora, happy birthday po sa inyo. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Ayan. At may tinuturo, ang mananalangin daw po ay si Pastor Joe. Pastor Joe. Double prayer kayo. Sige po, tayo po ay tumayo at ituon po natin ating mga kamay sa ating mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Sa buwang ito, Panginoon, ay pinagdiriwang ang kaarawan ng mga kapatid namin ito. Anibersaryo, Panginoon. Dalangin po namin na sila po ay iyong pagpalain. Matagpuan nawa nila, Panginoon, ang kanilang layunin sa kanilang mga buhay. At magampanan ito, Panginoon, para sa ikaluluwalhati mo. Panginoon, dalangin po namin na sila po ay iyong gabayan, sila po ay iyong pagpalain, at Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, sila po ay maging mananagumpay. Panginoon, maraming salamat po. Maging tagasunod mo sila, Panginoon. Hindi lamang tagasunod, kundi mabuting tagasunod. Panginoon, ang kanilang buhay maging pagpapala rin sa kanilang mga pamilya. Panginoon, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, na siya naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Kantahan po muna natin yung mga may birthday ng ating original song. Sige po, balong po tayo.
closing prayer. To celebrate another year of God's goodness and His grace. May your dreams all come true. May His blessings of love, joy, and peace rain down on you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po sa lahat ng mga may birthday. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. And alam niyo po ba yung ating birthday song ay panibagong composition ng ating Sister Bea. Palakpakan po natin. Ulitin namin ulit mamaya yung Titalen kasi iba yung kina. So salamat po sa patuloy na pagbibigay ng Panginoon ng mga talento sa ating church, di ba? Salamat sa Panginoon sa worship team. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mula kanina pa ay naglilinis, nag-ayos ng ating mga technical dyan, ng ating mga ushering team. Salamat po sa lahat ng buhay niyo, mga kapatid na naririto ngayon. Pwede ba kamayan niyo sila? Sabihin niyo sa kanila, salamat sa Panginoon, naririto ka kapatid. Salamat sa mga pastor natin. Salamat sa bawat bata, babae, lalaki, kabataan, katandaan na naririto ngayon. Sabihin niyo sa kanila, nakikita ko si Lord sa buhay mo. Nakikita natin si Lord sa bawat ngiti ng bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon. Pwede bang kumuha tayo ng taga-apat po? Taga-apat po, please speak blessing. Maghanap po kayo, taga-apat po kayo magkakasama. Speak blessing po sa apat na tao sa grupo nyo na mayroon kayo. Speak blessing. Magsalita po tayo ng pagpapala para sa kanilang buhay, proteksyon ng Panginoon, magandang kalusugan, that God will rewrite the story of their lives, that God will restore every heart, ang passion ng Panginoon sa paglilingkod, ang heart para mag-seek sa Panginoon. Let there be a restoration of faith, passion for ministry, passion for Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Speak God's love, God's compassion ay patuloy na bumukol sa puso ng bawat isa. Speak the Lord, the Holy Spirit, move in the lives and the families na mga kasama natin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Oh, Jesus. Rebuke the works of the enemy sa buhay ng bawat isa. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. I-rebuke niyo po ang gawa ng kaaway sa bawat kasama ninyo. Oh, hallelujah, Jesus. And may the Lord's angel armies be charged in each and every one na kasama natin sa ating grupo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And then, can we raise our hands to God, mga kapatid? Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Can we just say, Amen? Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Glory to your name, O Jesus. Glory to your mighty name, O Jesus. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gawain ito na ikaw ang may gawa. Thank you, Lord, for you have blessed this day for each and every one of us. Salamat, Lord, sa iyong banal na presensya na naranasan namin, Panginoon, sa umagang ito. Hindi man kami perfecto, Panginoon. Hindi man kami ganoon kagagaling, Panginoon. Pero salamat, Lord, because you have called each and every one, every soul in this place, O God. At yung mga kami, Panginoon, na tinatawag mo, O Diyos,
Kami, Panginoon, salamat dahil patuloy mong pinalalakas ang aming pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa healing. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong banal na Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa bawat kasama namin na narito. Salamat sa programang ito ng Crossover Church, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi kailanman magpapabaya sa iyong mga anak, O Diyos. Sapagkat walang bagay na mahirap sa iyo. Lahat ng aming mga panggamba itinataas namin sa iyo. And Lord, ikaw ang kumilos. May your Holy Spirit guide us, O God, in the name of Jesus. And we are expectant, O God. Kami, Panginoon, ay tumitingin, Panginoon, sa iyong magagawa sa aming buhay sa mga susunod na araw. In the name of Jesus. Be glorified, Lord. Kuhanin mo ang lahat ng kaluwalhatian sa umagang ito. Sa iyo ang parangal, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang paglawalhati, Panginoon. In the name of Jesus, we pray.